29 na taon na ang nakalipas, isang buong klase ng mga batang mag-aaral ang naglaho ng walang bakas habang nasa isang school trip. Nag-iwan ng hindi masukat na paghihirap sa kanilang mga pamilya. Pinaghinalaan ng mga awtoridad ang kanilang guro na nawala rin kasama nila bilang posibleng may kinalaman sa pagkawala. Ngunit dahil walang ebidensya o anumang bangkay na magpapatunay sa anumang teorya, unti-unting lumamig ang kaso. Sa kabila ng mga taon, isang ina ang hindi kailanman sumuko. Kumapit siya sa manipis na pag-asa na buhay pa rin ang kanyang anak sa kung saan. At isang araw na puno ng kapalaran, habang binabalikan niya ang mga lumang larawan, may napansin siyang isang bagay na hindi pa natutuklasan noon. Isang maliit ngunit napakahalagang detalye na magbabago sa lahat. Ang kanyang natuklasan ay yayanig sa buong kaso at maghahatid ng mga revelasyong hindi inaasahan ni Newman. Ngunit bago natin alamin ang nakakagulat na misteryong ito, ipaalam muna sa amin kung saan ka nanonood at kung mahilig ka sa ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Umaga ng Setyembre 26, 2024, nagising si Marisol Diaz na may bigat sa kanyang puso. Ang madilim at makulimlim na langit sa labas ng kanyang bintana ay tila sumasalamin sa lungkot na bumabalot sa kanya. Pinaghahandaan niya ang araw na ito, ngunit walang paghahanda ang sapat upang maibsan ang sakit. Eksaktong 29 na taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang anak na si Teresa. Dahan-dahan at maingat na tumayo si Marisol mula sa kama at lumapit sa kanyang tokador. Nakasabit sa salamin ang isang larawan ni Teresa na suot ang kanyang uniforme sa paaralan. Isang larawan na pinakaiingatan niya sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ito ng buong ingat at tinitigan ang maliwanag ng ngiti ng kanyang anak habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "O Teresa," bulong niya habang nanginginig ang kanyang tinig dahil sa bigat ng damdamin. Ngunit pinilit niyang huminga ng malalim, itinulak pabalik ang panibagong alon ng dalamhati na muling lumulukob sa kanya. Nalampasan na niya ang pinakamatinding sakit sa loob ng 29 na taon at alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Matapos magayos ng sarili, kinuha niya ang kanyang telepono. May mensahe mula sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, si Romina Carter. "Hindi ka nag-iisa sa araw na ito. Lahat tayo ay naaalala pa rin. Kung kailangan mo ng kasama, bukas ang bahay ko para sa iyo." Si Romina ay isa rin sa mga nawalan ng anak noong araw na iyon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bahagyang ginhawa kay Marisol. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdadalamhati. Agad siyang sumagot at nagtanong kung maaari siyang dumalaw. Mabilis at puno ng pag-aalagang sumagot si Romina. Bago lumabas, nagtungo muna si Marisol sa kusina, kumuha ng ilang pakete ng Earl Grey lavender tea at isang garapon ng homemade cookies. Kahit sa dami ng taong lumipas, hindi pa rin siya sanay pumunta sa isang bahay nang walang dalang kahit ano. Habang naglalakad patungo sa bahay ni Romina, nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Mula nang mawala ang kanyang asawa, naranasan ni Marisol ang matinding kalungkutan. Ngunit si Romina ang isa sa iilang taong tunay na nakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Ang trahedyang kanilang pinagdaanan ay nagbuklod sa kanila, naging sandigan ng isa't isa sa pinakamadilim na panahon. Halos hindi nagbago ang paligid. Ang mga bahay ay tila pareho pa rin ng itsura mula noong 29 na taon na ang nakalilipas, isang matinding kaibahan sa kung paano nagbago ang buhay ni Marisol. Nang marating niya ang bahay ni Romina, agad na bumukas ang pinto na para bang inaasahan na siya nito. Bago pa man siya makatok, niyakap siya ni Romina ng mahigpit at may ngiting puno ng pangunawa. "Halika, pumasok ka," malumanay na sabi ni Romina habang inaakay siya papasok.
Sa kusina, inabot ni Marisol ang mga cookies at tsaa kay Romina. Habang nagpapakulo ng tubig si Romina, umupo naman si Marisol sa sofa sa sala. Dinama ang pamilyar na init ng tahanang ito. Ang bahay na ito ay naging kanlungan niya sa maraming pagkakataon at ngayong araw ay hindi naiiba. Tinitigan siya ni Romina nang may malumanay na pagtatanong. Kumusta ka? Mabigat ang buntong hiningang pinakawalan ni Marisol, nakatitig sa kanyang mga kamay. Patuloy akong nagpapatuloy pero ang araw na ito ang pinakamahirap. Kahit natutunan kong mabuhay kasama ang sakit, patuloy akong tinatakasan ng nakaraan, lalo na ngayon. Tumango si Romina. Pareho tayo. Natapos ko na ang therapy nung nakaraang taon. Sinubukan kong tanggapin ang nangyari. Iwasan ang mga paano kong na matagal akong pinahirapan. Pero ngayong araw, iba ito. Siguro kailangan kong bumalik sa therapy. Sumirit ang takure, pinutol ang katahimikan. Ibinuhos ni Romina ang mainit na tubig sa 2 tasa at inilagay ang mga iyon sa mesa. Bumalot sa hangin ang nakaaaliw na halimuyak ng Earl Grey at lavender. Nagbigay ng kaunting kapayapaan sa gitna ng sakit. Habang humihigop ng tsaa, nakaramdam si Marisol ng pasasalamat sa presensya ni Romina. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang pagkakaibigan ang nagsilbing gabay, isang matibay na haligi sa panahon ng matinding kalungkutan. Nagpatuloy ang bigat ng kanilang dalamhati, ngunit hindi rin naglaho ang kanilang tatag. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Romina. Alam mo, sinabi sa akin ng therapist ko noon na hindi natin dapat labanan ang ating sakit o subukang itago ito. Dapat nating tanggapin ito. Hayaan itong umiral dahil bahagi ito ng kung sino tayo. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Naisip ko lang, siguro gusto mong tingnan ang ilang lumang larawan? Kung handa ka na. Dahan-dahang huminga si Marisol, hinayaang lumubog sa kanya ang init ng tsaa. Matapos ang ilang saglit, tumango siya. Maaring makatulong nga iyon, sagot niya. Tumayo si Romina, lumapit sa isang lumang kabinet at kinuha ang isang photo album. Umupo siya sa tabi ni Marisol at inilapag ang album sa pagitan nila, saka binuksan ito. Pahina-pahina, muling nabuhay ang mga alaala, mga larawan ng masayang panahon, unang araw sa paaralan ng kanilang mga anak, mga kaarawan, school trips, mga picnic kasama ang pamilya. Habang nagbabasa, naghalo ang kanilang pagtawa at tahimik na pagluha. Naalala mo ba noong unang pumasok sina Teresa at Sally sa paaralang ito? Tanong ni Marisol. Itinuro ang isang litrato ng 2 batang babae na suot ang magkaparehong uniforme. Lumiwanag ang mukha ni Romina. 5 baitang, di ba? Bagong bukas pa lang ang paaralang iyon noon. Oo, tango ni Marisol. Maliit pa lang to noon, 6 na bata lang sa klase nila. Pero sa katapusan ng taon, lumaki na ito hanggang 15. Habang patuloy sa pagbuklat ng album, biglang napako ang tingin ni Marisol sa isang larawang hindi pa niya nakita noon. Isang larawan ni Teresa at Sally, kasama ang kanilang mga kaklase, abala sa isang science project sa taunang science fair ng paaralan. Punong-puno ng kasiyahan at sigasig ang mga bata, walang kaalam-alam sa trahedyang magaganap. Napahinto si Marisol, nanlalamig ang mga kamay. Ang larawang ito, napakaganda, bulong niya. Saan mo ito nakuha? Saglit na pinag-aralan ni Romina ang larawan bago sumagot. Ibinigay ito sa akin ng pulisya ilang buwan na ang nakakalipas. Simula nang ideklarang cold case ito, pinayagan nila ang mga magulang na humiling ng kopya ng ebidensya. Pumunta ako sa istasyon at hiningi ang lahat ng meron sila. Nanlaki ang mga mata ni Marisol sa gulat. Hindi ko alam na maaari nating gawin yon. Kung alam ko lang, sana humingi rin ako ng kopya. Napangiti si Romina nang may pagod. Sa totoo lang, baka mas mabuti na rin na hindi mo nalaman.
Ang pagkakaroon ng ebidensyang ito ay hindi naman talaga nagdala sa akin ng kapayapaan. Kung tutuusin, lalo lang nitong pinahirap ang paglimot. Isa yan sa dahilan kung bakit kinailangan ko ng therapy. Mas marami akong gabing hindi nakakatulog kakahanap ng kahit anong palatandaan na maaaring magbigay sa atin ng sagot. Habang patuloy nilang binubuklat ang album, sandaling natigilan ang mga daliri ni Marisol sa isa pang hindi pamilyar na larawan. Isang class picture ito nakuha sa harap ng isang dilaw na school bus, ang mismong bus na nagdala sa mga bata sa kanilang huling biyahe. Mabilis niyang sinuri ang bawat mukha sa larawan hanggang sa may isang bagay na nagpabigat sa kanyang sikmura. Hintay, bakit nasa larawan si Principal Belen Fuentes? Nanginig ang kanyang boses sa gulat at sa ilalim nito may isang damdaming hindi niya naramdaman ng matagal, pag-asa. Akala ko si Hinoo Pedro lang ang nagbantay sa biyahe, kasama lang ang isang staff member. Lumapit si Romina upang tingnan ang larawan, kunot noo itong pinagmasdan. Alam mo, hindi ko sigurado, inamin niya. Ngayon mo lang nabanggit pero naalala ko may ilang magulang na bulong-bulungan noon na baka kasama ang principal. Hindi ko lang pinansin. Hindi mapakali si Marisol sa hindi maipaliwanag na kaba na gumagapang sa kanya. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ang biyahe ay pinangasiwaan lamang ng guro at isang katulong na staff. Ngunit tila ibang kwento ang sinasabi ng larawang ito. Kung kasama nga ang principal, bakit hindi ito kailanman nabanggit sa mga opisyal na ulat? Bakit walang nagsabi tungkol dito sa mga pagdinig, sa korte o sa walang katapusang pagpupulong na sinamahan niya? Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig upang ipahayag ang kanyang lumalalim na hinala, ngunit maingat na hinawakan ni Romina ang kanyang braso. Marisol! Malumanay niyang sabi, puno ng pag-aalalang tinig. Kilala kita, dumaan na tayo rito dati. Iniisip nating may natuklasan tayong makakapagbago ng lahat, pero sa huli, nasasaktan lang tayo ulit. Hindi natin pwedeng hayaang lituhin tayo ng multo ng nakaraan. Gustong sumagot ni Marisol, igiit na iba ito sa dati, ngunit ang tingin ni Romina ay nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang huminga, pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Siguro nga tama ka, mahina niyang sagot, bagaman nanatili ang alinlangan, baka wala lang ito. Ngumiti ng may pangunawa si Romina bago muling bumaling sa album. Tingnan mo, sabi niya, itinuro ang bus sa background. Mukhang kuha ito bago sila umalis habang nasa paaralan pa sila. Siguro kaya nandyan si Principal Fuentes. Tumango si Marisol, ngunit hindi siya lubusang kumbinsido. Sinulyapan niya ang orasan sa dingding at napansing halos isang oras na silang nakaupo ron. Malalim siyang bumuntong hininga bago inilapag ang kanyang tasa ng tsaa. Romina, siguro kailangan ko nang umalis. Gusto kong dumalaw sa puntod ni Teresa, magdala ng mga bulaklak, linisin ng kaunti. Ginagawa ko ito taon-taon. Tumango si Romina sa pag-unawa. Siyempre, gusto mo bang samahan kita? Malapit lang ang puntod ni Sally. Saglit na pinag-isipan ito ni Marisol, ngunit napansin ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ni Romina. Napakabuti mo, pero alam kong mas gusto mong pumunta kasama si Ricardo mamaya. Ayos lang ako. Habang tinipon niya ang kanyang mga gamit, saglit siyang natigilan bago muling tumingin kay Romina. Pwede ko bang hiramin ang larawang ito? Yung may school bus? Saglit na nanahimik si Romina bago tumango. Siyempre, pero Marisol, mangako ka sa akin na hindi mo hahayaang lamunin ka na naman nito. Marami na tayong taon na naligaw sa mga paano kong. Ngumiti si Marisol nang nakatitiyak. Pangako. Ngunit habang lumabas siya ng bahay at tinungo ang hintayan ng bus, hindi niya maiwaksi ang imahe ni Principal Fuentes na nakatayo sa tabi ng mga bata. Hindi ito tugma. Isa itong piraso ng palaisipang matagal nang nawawala at ngayong nakita niya ito, hindi na niya kayang balewalain.
Nagpapadilim na ang langit, mabigat sa banta ng ulan, tulad ng unos ng emosyon sa kanyang dibdib. Habang naghihintay sa bus, papuntang bayan, nahati ang kanyang isip sa dalawang magkasalungat na damdamin. Ang takot na muling masaktan at ang hindi matinag na pangangailangang malaman ang katotohanan. Sumakay siya sa bus at naupo sa tabi ng bintana habang dahan-dahang umaandar ang lumang sasakyan. Sa labas, mabilis na dumaan ang mga pamilyar na kalye, ngunit halos hindi niya ito napansin. Mahigpit niyang hinawakan ang larawan, iniisa-isa ang bawat detalye na parang may matutuklasan siya kung tititigan niya ito ng sapat na tagal. Umuugong sa kanyang isipan ang tinig ni Romina, huwag kumapit sa huwad na pag-asa. Ngunit paano niya ito palalampasin? Paano maaaring lumagpas sa kanyang paningin ang isang napakahalagang detalye sa loob ng halos 3 dekada? Kasama siya sa bawat yugto ng kaso, mga pulong, pagdinig, matinding paghahanap ng hustisya. Paano ito hindi kailanman lumabas? Dahan-dahang lumapit ang kanyang mga daliri sa kanyang telepono. Nakasave pa rin doon ang personal na numero ng isang opisyal na nagtatrabaho sa kaso noon. Hindi niya alam kung naaalala pa siya nito o kung handa itong tumulong. Pero kailangan niyang subukan. Tinawagan niya ito. Unang ring, walang sagot. Napalunok siya, lumakas ang kabog ng kanyang puso. Muling tinawagan niya. Wala pa rin. Voicemail lang ang sumagot. Nag-alinlangan ang kanyang hinlalaki sa screen. Dapat ba akong mag-iwan ng mensahe? Ano ang sasabihin ko? Kumusta? Matagal na mula noong huli tayong nag-usap. Pero kailangan ko ng tulong mo. Naalala mo pa ba ako? Umiling siya, marahang pinindot ang end call at ibinalik ang telepono sa kanyang bag. Sa labas, dumilim palalo ang mga ulap at nagsimulang bumagsak ang unang patak ng ulan sa bintana ng bus. Bahagyang umalog ang bus habang huminto ito sa isa pang istasyon. Napatingin si Marisol sa bintana at isang malakas na pakiramdam ng pamilyaridad ang bumalot sa kanya. Malapit ito sa lumang kapitbahayan kung saan dating nakatira si Principal Fuentes. Ang tahimik na kalye ay nagdulot ng kilabot sa kanya, gumising sa mga alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon. Halos hindi na siya nag-isip, tumayo siya at pinindot ang stop button bago pa man magsara ang pinto. Pasensya na po, mahina niyang sabi sa driver habang bumababa sa sidewalk. Nagsisimula ng pumatak ang ambon sa malamig na hangin. Habang nakatayo ron, bigla niyang naramdaman ang kahibangan ng kanyang ginawa. Ano bang ginagawa ko rito? Wala siyang ideya kung nakatira pa rin doon si Principal Fuentes o kung nasa bahay man ito ngayon. 3 dekada na ang lumipas, marami nang nagbago, ngunit may kung anong kakaiba sa lugar na ito na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang schedule ng susunod na bus. 20 minuto pa bago dumating ang susunod. Might as well try while I'm here, bulong niya sa sarili. Sinimulan niyang lakarin ang pamilyar na kalye, binubusisi ang mga bahay sa paghahanap ng anumang makakapukaw ng kanyang alaala. May ilang na na-renovate na, habang ang iba ay may mga palatandaan ng katandaan, ang kanilang mga pader ay tinakasan na ng kinang ng bagong pintura. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto siya sa harap ng isang maayos na bahay na tila may hinila mula sa kanyang alaala. Maayos ang paggupit ng mga halamang bakod, maingat na inayos ang mga bulaklak sa harapan, at may sasakyang nakaparada sa driveway. Pero ito pa ba ang bahay ni Principal Fuentes? Nagdalawang isip siya, nakatayo lamang sa sidewalk, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi pa niya ito nakausap ng labas sa formal na mga okasyon. May ilang saglit sa araw ng pagkawala. Isang maikling usapan sa istasyon ng pulisya at syempre ang protesta kung saan hiniling ng mga magulang ang kasagutan. Ngunit bukod doon, hindi talaga sila nag-usap ng may tunay na kahulugan. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at kumatok, katahimikan. Naghintay siya, ramdam ang matinding tibok ng kanyang pulso.
Nang akma na siyang tatalikod, dalawang babae ang lumitaw sa dulo ng walkway papunta sa bahay. Ang isa ay mas bata, marahil nasa edad 30, habang ang isa agad niyang nakilala. Si Belen Fuentes, bagaman nagbago na ang anyo nito sa paglipas ng mga taon na dagdagan ng mga linya sa mukha, walang duda si Marisol, kilala niya ito. Ngunit tila hindi agad siya nakilala ng dating prinsipal. "May maitutulong ba ako sa iyo?" tanong ni Belen, magalang ngunit may halong pag-aalinlangan. Nilunok ni Marisol ang buo niyang kaba, biglang hindi sigurado kung ano ang sasabihin. "Ako si Marisol Diaz," sa wakas ay naiusal niya. Isang kilapsaw ng pagkilala ang dumaan sa mukha ni Belen. Bahagyang nawala ang kanyang kumpiyansa bago niya muling binawi ang kanyang composure. "Oh, ganang Diaz," utal niya. "Ako, pasensya na, bigyan mo lang ako ng isang saglit." Tumalikod siya sa kasama niyang babae at maingat itong pinapasok sa bahay. "Pumasok ka na muna, susunod ako." Tahimik na pinanood ni Marisol ang tagpong iyon. Nang makapasok na ang babae, sumunod si Belen, nanginginig ang mga kamay habang kinakalikot ang susi at binubuksan ang ilaw sa loob. Nag-atubili si Marisol sa porch, hindi sigurado kung tatawagin ba niya ito o maghihintay. Lumipas ang 1 minuto, 2. Tahimik ang bahay, ngunit narinig niya ang mahihinang tinig mula sa loob. May kakaiba sa pakiramdam niya. Habang bumabangon ang kanyang pasensya, kumatok siyang muli. Napansin niyang bahagyang bukas pa rin ang pinto. May narinig siyang mahihinang yapak at maya-maya lang muling lumitaw si Belen. Mukhang balisa ito, pinupunasan ng kanyang kamay sa gilid ng kanyang blusa, parang galing sa kusina. "Pasensya na sa paghihintay," anya na may pilit na tawa. "Ako..." Saglit itong natigilan. Ang tingin nito ay may halong emosyon na hindi niya mawari. "Patawad, pero ang pangalan mo?" Hindi iyon tama. Pinagmasdan ni Marisol ang bawat galaw ni Belen. May mali rito. Bago pa siya makapagsalita, nagpalit ng posisyon si Belen, waring hindi mapakali. Napakatagal na ng panahon, mabilis nitong sinabi. Hinaplos ang kanyang blusa na parang nais itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Hindi ko inasahan na makikita kita rito." "Hindi ko rin inasahan," sagot ni Marisol, mas hinigpitan ng hawak sa larawan. Gusto niyang itanong tungkol sa litrato, sa school trip, sa dahilan kung bakit hindi kailanman nabanggit na naroon siya nung araw na iyon. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Lumingon si Belen pabalik sa bahay. "Hindi ito magandang oras," mahina nitong sabi. "May bisita ako." Kumirot ang sikmura ni Marisol. Sino yung babae? Alam niyang hindi kailanman nagkaanak si Belen, pero may isang bagay sa paraan ng pagkilos nito. Parang may koneksyon silang dalawa. Bago pa siya makapagsalita, binigyan siya ni Belen ng isang pilit ng ngiti. "Sana maayos ka, Gingy Diaz. Talagang sana maayos ka." At sa isang mabilis ngunit mahinahong kilos, marahan nitong isinara ang pinto. Matagal na nakatayo roon si Marisol, mahigpit na hawak ang larawan. Lumakas ang ulan, binabasa ang kanyang jacket, pero hindi niya iyon alintana. "Bakit hindi ko siya napilit?" Bulong niya sa sarili, itinabi ang basang buhok sa kanyang mukha. Naglakad siya, hindi tumigil kahit sa ulan, habang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang nangyari. Ang pag-aalinlangan ni Belen, ang kaba sa kilos nito, ang pagmamadali nitong ipasok ang babae, hindi iyon simpleng pagkabigla sa hindi inaasahang bisita. Sa dulo ng kalsada, napagdesisyonan niya, "Hindi ako susuko," bulong niya. "Hindi ngayon." Lumiko siya sa isang makipot na daan papunta sa maliit na kafe kung saan madalas silang magkita ni Romina noon. Malakas na ang ulan, pumapatak sa mga bintana habang pumasok siya. Umorder ng isang matapang na kape at naupo sa isang tahimik na sulok. Nakatitig siya sa kanyang telepono. Dapat ko ba siyang tawagan ulit?
Saglit siyang nagalinlangan, pagkatapos ay huminga ng malalim at pinindot ang kontak. Tumunog ang linya, isang beses, dalawa. Sa pangatlong ring may sumagot. Hello? Napasinghap si Marisol, lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ako si Marisol Diaz. Sabi niya puno ng di inaasahang sigasig ang kanyang tinig. May gusto sana akong itanong tungkol sa kaso ng anak ko. Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago sumagot ang opisyal, maingat ngunit may malasakit. Pasensya na, Jingir Diaz, wala pang bagong impormasyon. Pero ipinapangako ko, sinusuri pa rin namin ang lumang ebidensya at anumang posibleng lead. Nilunok ni Marisol ang pagkadismaya. Nakausap ko si Principal Fuentes kanina, aniya, mahigpit na hawak ang larawan. Sinabi niyang hindi siya kasama sa biyahe, pero hindi ako kumbinsido. Muling sumunod ang katahimikan. Baka dapat mong kausapin si Ginoo Pedro, mungkahi ng opisyal. Nagbuntong hininga si Marisol, nakatingin sa bintanang binabasa ng ulan. Kailangan niyang hanapin si Ginoo Pedro. Salamat, sabi ni Marisol. Ang kanyang tinig ay may bagong sigla ng determinasyon. Pinahahalagahan ko ang tulong mo. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, isang maliit na ningas ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Hindi siya nag-iisa sa paghahanap ng sagot. May posibilidad pa rin kahit gaano kaliit na lumabas ang katotohanan. Inubos niya ang kanyang kape at pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Alam niyang malayo pa ang kanyang paglalakbay, ngunit mas determinado siya kaysa dati na ipagpatuloy ito. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang mga gamit at muling lumabas sa ulan. Mahigpit na hawak ang larawan, isang tahimik na pangako sa kanyang anak na hindi siya titigil sa paghahanap. Ibinaba siya ng bus malapit sa flower shop at habang papalapit siya, ang matingkad na kulay ng mga bulaklak sa bintana ng tindahan ay tila isang matinding kaibahan sa kulay abong langit sa itaas. Huminto siya sa ilalim ng awning ng isang katabing tindahan, umaasang titila ang ambon. Ngunit habang nakatayo siya roon, unti-unting lumusot ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Dapat ko ba siyang tawagan ulit? May maidudulot pa ba ito? Hinawakan niya ang kanyang telepono, sandaling nag-atubili. Malamang ay sasabihin lamang ulit ng opisyal na walang bagong impormasyon. At matapos ang kanyang kakaibang pagkikita kay Principal Fuentes, ano pa ba ang kanyang masasabi? Mabigat ang buntong hininga niyang ibinalik ang telepono sa kanyang bag. Baka tama si Romina. Baka binubuksan ko lang muli ang mga lumang sugat nang walang tunay na sagot na mahahanap. Ngunit kahit anong pilit niyang iwaksi ang pag-aalinlangan, hindi niya maalis sa isipan ng imahe ng babaeng nasa loob ng bahay ni Belen Fuentes, pati na ang pagkabalisa ng dating principal. May isang bagay na hindi tama. Nagpasya siyang hindi na maghintay pa. Huminga siya ng malalim at tumakbo papunta sa flower shop, ginagamit ang kanyang bag bilang pansamantalang panangga sa ulan. Nararamdaman niyang bumabasa ang malamig na patak sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito alintana. Pagkapasok niya, bumalot sa kanya ang mainit na hangin at ang bango ng sariwang bulaklak. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas, hudyat ng kanyang pagdating. Gang Diaz, bati ng tindera na si Sara, may malumanay ng ngiti sa muka. Inaasahan kong darating ka ngayon. Gumanti ng ngiti si Marisol, bagamat may bahagyang bigat sa kanyang ekspresyon. Kumusta, Sara? Oo, narito ako para sa aking nakasanayang order. Habang nagsimulang tipunin ni Sara ang mga bulaklak na palagi niyang binibili para sa puntod ni Teresa, sinulyapan ni Marisol ang mga nakadisplay sa tindahan. Napansin niyang mas kaunti ang pagpipilian ngayon kaysa sa mga nakaraang taon at bahagyang nadama ang pagkadismaya. Napansin ito ni Sara at agad ipinaliwanag, "Pasensya na, mas kaunti ang supply namin ngayong taon.
Hindi naging maganda ang lagay ng panahon, kaya naapektuhan ang aming mga supplier. Tumango si Marisol sa pag-unawa. Ayos lang, Sarah. Sigurado akong makakabuo pa rin tayo ng isang magandang bouquet para kay Teresa. Habang abala si Sarah sa pag-aayos ng kanyang order, muling tumunog ang kampana ng pinto. Napalingon si Marisol at nakita sina Romina at Ricardo na papasok sa tindahan. Agad silang nagtagpo ng tingin at sa isang saglit nakita niya ang gulat sa mukha ng kaibigan na agad napalitan ng tahimik na pag-aalala. Marisol, wika ni Romina, lumapit ito sa kanya. Akala ko maaga kang pupunta sa flower shop. Ayos ka lang ba? Nagatubili si Marisol. Hindi niya alam kung dapat bang sabihin ang tungkol sa kanyang hindi planadong pagbisita kay Belen Fuentes. Naantala lang ako, sagot niya. Pero mabuti naman at nagkita tayo. Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. Mabuti at nakita ka namin, Marisol. Kumusta ka? Bago pa siya makasagot, bumalik si Sarah na may bit-bit na mga bulaklak. Narito na, Gang, Diaz. Gusto mo bang ikaw na ang mag-ayos nito gaya ng dati? Tumango si Marisol, nagpapasalamat sa pagkakataong maibaling ang atensyon sa iba. Oo, salamat. Lumapit siya sa mesa, maingat na pinili ang bawat tangkay at inayos ito ng may tahimik na pagsisid. Ganon din ang ginawa ni Romina at Ricardo, pumipili ng bouquet para sa puntod ni Sally. Habang iniaayos niya ang mga bulaklak, lumipad ang kanyang isipan pabalik sa kanyang pagkikita kay Belen Fuentes. Dapat ba niyang sabihin kay Romina? Mauunawaan kaya nito ang kanyang mga hinala o iisipin lang nitong naghahabol na naman siya ng anino? Natapos niya ang bouquet at maingat na itinali ang laso sa mga tangkay. Nang tumingala siya, nakita niyang tahimik siyang pinagmamasdan ni Romina. May halong pagmamahal at pag-aalala sa kanyang tingin. Ang ganda niyan, Marisol, mahina niyang sabi. Magugustuhan yan ni Teresa. Naramdaman ni Marisol ang pagkirot ng kanyang lalamunan sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak. Salamat, bulong niya. Sana nga. Sabay silang naglakad patungo sa counter upang magbayad. Habang ibinabalot ni Sarah ang bouquet ni Romina, pinagmamasdan ni Marisol ang mukha ng kaibigan. Nandoon pa rin ang bigat ng pagdadalamhati, ngunit may kakaibang pagtanggap sa mata nito. Isang bagay na hindi niya alam kung kailan pa niya mararating. Pagkatapos, bago pa niya mapigilan ang sarili, nagsalita siya. Romina, mahina niyang sabi, may kailangan akong sabihin sa'yo. Napakunot ang noo ni Romina. Ano iyon? Muli siyang nag-atubili, pagkatapos ay huminga ng malalim upang tibayin ang sarili. Pagkatapos kong umalis sa bahay mo, pumunta ako kay Principal Fuentes. Nanlaki ang mata ni Romina sa gulat. Ginawa mo? Bakit? Bago pa siya makasagot, iniabot ni Sarah sa kanila ang kanilang mga bouquet. Narito na, mga ginang, sana makatulong ito sa inyo ngayong araw. Nagpasalamat sila at lumabas ng tindahan. Pagkalabas nila, bumigat ang tingin ni Romina kay Marisol, halatang naghihintay ng paliwanag. Pinag-isipan ni Marisol ang tamang paraan upang sabihin ang kanyang mga hinala nang hindi siya nagmumukhang desperado o naliligaw sa nakaraan. Paano niya ipapaliwanag na isang tingin lang, isang kilos lang ni Belen Fuentes ay nagbago sa lahat ng inakala niyang alam niya? Habang lumabas sila ng flower shop, napansin ni Marisol na huminto na rin ang ulan, nag-iwan ng malamig at preskong amoy ng basang lupa sa hangin. Nagmungkahi si Ricardo na magkasama na silang pumunta sa sementeryo at nang hindi masyadong nag-isip, tumango si Marisol sa pagsang-ayon. Habang papalapit sila sa sasakyan, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang buket. Alam niyang kailangang sabihin niya ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng kanyang matinding pagnanais na ipahayag ang kanyang mga hinala, may isang bahagi ng kanyang sarili na nag-aalangan. Handa na ba talaga siyang harapin ang mga maaring kahihinatnan
ng muling pagbukas ng nakaraan. Sa loob ng sasakyan, bumalot ang isang hindi matawarang katahimikan. Parang may bigat sa hangin, puno ng mga tanong na hindi pa tinatanong. Hindi nagtagal, lumingon si Romina mula sa kanyang upuan at hinarap si Marisol. Ang kanyang tingin ay may halong pag-aalala at kuryosidad. "Marisol," simulang sabi nito, maingat ang tono, "bakit ka pumunta kay Principal Fuentes? Ano ang inaasahan mong matuklasan?" Malalim na huminga si Marisol, nakatitig sa mga bulaklak sa kanyang kandungan. Kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga salita. "Hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam na may mali sa larawang iyon, yung may school bus." Kumunot ang noo ni Romina. "Yung tiningnan natin kanina, ano ang kakaiba roon?" Tinanong ko siya tungkol dito, paliwanag ni Marisol, nagiging mas matindi ang kanyang tinig. Sinabi niyang kuha iyon sa paaralan bago sila umalis. Pero sa simula, parang nadulas siya. Sinabi niyang kuha ito habang nasa biyahe sila, tapos bigla niyang binawi ang sinabi niya. Hindi ba't parang may tinatago siya? Saglit na tiningnan ni Ricardo si Marisol mula sa rearview mirror, hindi nagpakita ng emosyon, ngunit halatang nag-iisip. "Marisol, 27 taon na ang lumipas. Hindi palaging maaasahan ng memorya, lalo na sa ganitong traumatikong pangyayari." Tumango si Marisol, tinatanggap ang kanyang punto, ngunit hindi pa rin handang bitiwan ang kanyang pakiramdam. "Alam ko, pero may isa pang bagay. Pagdating ko sa bahay niya, may isang batang babae roon, isang taong hindi ko pa nakikita noon. At ang reaksyon ni Principal Fuentes, parang kinakabahan siya. Parang ayaw niyang malaman ng babaeng iyon ang pinag-uusapan namin." Nagpalitan ng sulyap sina Romina at Ricardo, isang tingin na hindi mawari ni Marisol. Ilang saglit ng katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Romina. Ang tinig nito ay mahina ngunit matatag. "Marisol, naiintindihan kita. Alam kong gusto mo ng sagot, pero napagdaanan na natin ito dati. Naalala mo nung inakala mong may koneksyon ang driver ng bus sa kaso sa Oregon?" Uminit ang pisngi ni Marisol sa alaala. Ilang linggo niyang inubos noon sa paniniwalang may napakahalagang ebidensya siya, ngunit nauwi lang ito sa wala. Pero iba ang pakiramdam niya rito. "Oo, nagkamali ako noon," inamin niya. "Pero ito, hindi ko ito kayang baliwalain." Muling bumalot ang katahimikan sa sasakyan, tanging ang ugong ng mga gulong sa basang kalsada ang naririnig. Unti-unting nawala ang mga gusali sa bayan, napalitan ng malawak na mga bukirin at tahimik na lansangan papunta sa sementeryo. Sa wakas, si Ricardo ang bumasag sa katahimikan. "Ayaw lang naming makita kang masaktan ulit, Marisol, lalo na kung wala itong patutunguhan." Napalunok si Marisol, may namuong bukol sa kanyang lalamunan. "Alam ko," mahina niyang sagot, "pero hindi lang ito tungkol sa akin. Sina Teresa, Sally at lahat ng batang nawala, nararapat silang malaman ang katotohanan." Hinawakan ni Romina ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. "Tama ka," sagot nito ng marahan. "Pero minsan, ang pinakamahirap na katotohanan ay ang hindi natin malalaman ang lahat. At kailangan nating matutunang mabuhay sa kabila ng kawalan ng sagot." Nang pumarada si Ricardo sa sementeryo, bumuhos ang emosyon kay Marisol, lungkot, pag-asa, pagdududa at isang hindi matinag na pakiramdam na may nagbago ngayong araw. Para bang tumawid siya sa isang puntong hindi na siya maaaring bumalik. Bumaba sila sa sasakyan, sinalubong ng malamig at tahimik na hangin habang tinahak ang makikitid na landas sa sementeryo. Sa bawat hakbang sa basang damuhan, lumutang ang katahimikan sa paligid, tila nagpapabigat sa kanilang mga dibdib. Naroon ang lapida ni Teresa, pareho pa rin, hindi nagbabago, ngunit hindi rin kailanman naging tunay para kay Marisol. Lumuhod siya sa harapan nito, marahang inilapag ang kanyang buke sa paanan ng bato. Ang mga matitingkad na talulot basa pa mula sa ulan.
ay bumagay sa malamig at kulay abong marmol. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pangalan ng kanyang anak. Paulit-ulit na binabaybay ito gamit ang kanyang daliri. Ang puntod na ito ay palaging isang kasabayang aliw at pahirap sa kanya. Isang lugar upang magdalamhati, upang alalahanin, ngunit hindi kailanman isang lugar ng pagsasara. Dahil sa kabila ng lahat, wala pa ring katawan sa ilalim ng lupa, walang labi upang tuluyang ipahinga. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang hinugot mula sa kanyang bag ang larawan. Pinagmasdan niya ang imahe na natiling nakatutok sa maliwanag at inosenteng ngiti ni Teresa. Muling bumalik sa kanya ang mga alaala, ang paghihila ni Teresa sa kanyang manggas tuwing gusto nitong pansinin siya. Ang tunog ng halakhak nito sa buong bahay, ang huling beses na hinalikan niya ito bago umalis. Napapikit siya, hinayaang dumaloy ang kanyang mga luha, hindi na pinipigilan. Tahimik lang siyang nanatili roon, hinayaan ang lungkot na dumaan sa kanya hanggang sa unti-unting bumaba ang bigat sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay tumayo siya upang punasan ang kanyang luha. Napatingin siya kina Romina at Ricardo. Nasa puntod sila ni Sally, tahimik na nakapaloob sa kanilang sariling pagdadalamhati. Huminga siya ng malalim, handang muling makisama sa kanila. Ngunit may nakita siyang isang bagay, na natili siyang nakatayo, nanlalamig ang kanyang katawan habang nakatutok ang kanyang tingin sa isang figura sa di kalayuan. Sa seksyon ng sementeryo kung saan inilibing ang karamihan sa mga batang nawala, may isang babaeng nakatayo. Mabilis na bumilis ang pintig ng puso ni Marisol. Siya yon, ang babaeng nakita niya sa bahay ni Belen Fuentes. Hindi lang ito basta dumaan. Nakatayo ito ng matagal, nakahalukip-kip ang kamay sa harapan nito, nakatitig sa isang lapida. Napalunok si Marisol, lumalim ang kanyang paghinga. Nagkataon lang ba ito? O may ibig sabihin ito? Itinulak niya ang lungkot sa kanyang puso at masusing pinagmasdan ng babae. Sino siya? At bakit siya narito sa gitna ng mga puntod ng mga batang nawala? Maraming pamilya ang pinili ang sementeryong ito bilang huling hantungan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito lamang ang maayos na libingan na hindi masyadong malayo. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Marisol. Sa di maipaliwanag na pakiramdam, bumaling siya sa kabilang direksyon. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Romina at mahina niyang ibinulong. Babalik ako agad. Bago pa man makasagot si Romina o Ricardo, mabilis nang naglakad si Marisol papalapit sa babaeng nakita niya. Habang papalapit siya, kitang-kita niya kung paano nanginginig ang balikat ng babae habang tahimik na umiiyak sa harap ng isang puntod. Paumanhin, mahina at maingat na tawag ni Marisol, ayaw niyang gulatin ito. Agad na napalingon ang babae, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa gulat patungo sa kaba nang makilala niya si Marisol. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha, waring pinipilit ang sarili na bumalik sa pagiging kalmado. Nagkita tayong muli, sabi ni Marisol, nang may kalmado, pinapanatili ang titig dito. Naniniwala akong nakita kita kanina sa bahay ni Principal Belen. Ibinaba ng babae ang kanyang paningin, hindi mapakali, para bang gusto niyang umatras. Halatang hindi siya komportable sa presensya ni Marisol, na tila nahuli siya sa hindi inaasahang sandali. Pasensya ka na, dagdag ni Marisol kaagad, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Hindi ko nais na manggulo. Dahan-dahang bumuntong hininga ang babae bago umiling. Ayos lang, mahina niyang sagot. Pumupunta ako rito taon-taon sa araw na ito upang magluksa. Bahagyang tumango si Marisol bilang tanda ng pag-unawa. Ganon din ako. Karaniwan akong bumibisita ng mas maaga sa umaga, pero ngayon naantala ako. Sinulyapan niya ang kanyang relo. 4 na ng hapon na pala. Sumunod ang katahimikan, mabigat sa mga hindi mabigkas na emosyon. Pagkatapos marahan niyang tinanong, sino ang pinagluluksa mo?
May kaugnayan ka ba sa alinman sa mga estudyanteng nawala 27 taon na ang nakalilipas? Nagatubili ang babae, tila may nais sabihin, ngunit agad na isinara ang kanyang bibig. Ilang saglit pa bago siya marahang tumango. Nararamdaman ni Marisol ang kanyang pag-aalinlangan kaya't hindi na siya nagpilit. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang may isang maliit na naka-framing larawan sa tabi ng puntod. Kahit na kumupas na ang imahe, nakilala pa rin niya ang mukha ng isang batang babae. Sinundan ng babae ang tingin ni Marisol. Nang mapagtanto niyang tinitingnan nito ang larawan, mabilis niya itong kinuha at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Paumanhin, marahang sabi ni Marisol, hindi ko nais makialam. Nagtagpo ang kanilang mga mata at kitang-kita ni Marisol ang bigat ng lungkot sa tingin ng babae. Mahal mo siguro ng lubusan ang kapatid mo. Naiintindihan ko ang pakiramdam na yan. Isang hakbang siyang umatras, handang iwan ang babae upang hindi na ito lalong guluhin. Ngunit bago siya tuluyang makatalikod, may tinig na tumawag sa kanya. Mahinahon, ngunit matibay. Sandali lang, napalingon si Marisol. Bakit ka naroon sa bahay ni Principal Belen kanina? Nagulat si Marisol sa tanong na iyon. Humarap siya ng buo sa babae, pinag-aaralan itong mabuti. Hindi lang simpleng kuryosidad ang nasa mga mata nito. May kung anong itinatago, may takot, may pag-iingat. Nagtatanong ako tungkol sa araw ng school trip. Diretsyong sagot ni Marisol. Gusto kong malaman kung talagang naroon siya nang umalis ang mga estudyante o kung sumama ba siya sa biyahe. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang bahagyang nagusot na larawan, ang litratong ipinakita sa kanya ni Romina kanina. Iniabot niya ito sa babae. Ipinakita sa akin ito ng kaibigan ko si Romina. Itinuro niya sina Romina at Ricardo na nasa tabi pa rin ng puntod ni Sally. Hindi ko ito kailaman nakita noon at hindi ko matanggap na naroon si Principal Belen ng araw na iyon. Tumitig ang babae sa larawan, ang kanyang mga daliri ay lalong humigpit sa pagkakahawak sa kanyang sariling litrato. Bumuntong hininga si Marisol at umiling. Kumpirmado ni Principal Belen na kinunan ito sa parking lot ng paaralan bago sila umalis, aniya. Ngunit hindi niya tinapos ang nais sabihin. Tahimik na pinagmasdan ng babae ang larawan at isang mahinang hagihik ang lumabas sa kanyang labi, isang tunog na puno ng lungkot at alaala. Ngunit nang dumako ang kanyang paningin sa isang partikular na mukha sa larawan, biglang bumagsak ang kanyang mga luha. Sa mababang tinig puno ng mapait na pag-ibig, bumulong siya, napakalikot ni Teresa. Napataas ang kilay ni Marisol sa narinig. Kilala mo si Teresa? Tanong niya, ang tinig niya ay puno ng pag-aapura. Halatang nagulat ang babae sa kanyang sariling sinabi. Dahan-dahan niyang ibinalik ang larawan kay Marisol. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Ako ang ina ni Teresa, mahinang ngunit matatag, na sabi ni Marisol. May alam ka ba tungkol sa kanya? Biglang nanigas ang babae, parang biglang naging depensibo. Napansin ni Marisol kung paano dumikit ang tingin nito sa litrato na hawak pa rin nito, ang naka-framing larawan ng batang babae. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Marisol nang unti-unti niyang napagtanto ang hindi maikakailang pagkakahawig ng babae sa batang nasa larawan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ka? Tanong niya nang maingat, ang tinig niya ay bahagyang nanginginig. Ikaw ba ang batang nasa litrato? Agad at matinding reaksyon ang sumunod mula sa babae. Hindi, sigaw nito. Ngunit ang takot sa kanyang tinig ay nagsasabi ng ibang kwento na para bang desperado siyang itago ang isang bagay. Lumapit ng bahagya si Marisol, ang kanyang tinig ay puno ng pangunawa. Ayos lang, bulong niya. Hindi mo kailangang matakot. Isa ka ba sa mga nakaligtas? Mabilis na umiling ang babae, nanginginig ang kanyang labi. Hindi, sagot niya.
Ngunit ang kanyang sagot ay masyadong mabilis, masyadong matigas, tila isang kasinungalingan kaysa katotohanan. Napalunok si Marisol, muling tinitigan ang mukha ng babae. May isang hindi maikakailang bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan, isang piraso ng palaisipan na matagal nang nawawala. Kung totoo ang hinala niya. Kung ang babaeng ito ay hindi lang isang tagalibing, kundi isang taong konektado mismo sa pagkawala. Posible bang may natitirang buhay mula sa mga batang nawala noon? Nagkakamali ka, hindi ako yan, maring sabi ng babae. Ngunit nakita ni Marisol ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, na parang pinipilit niyang itanggi ang isang katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Malalim na huminga si Marisol, pinanatiling matatag ang kanyang tinig ngunit puno ng paniniwala. Hindi, aniya ng mahina ngunit matibay. Alam mong ikaw yan, wala akong duda. Bumagsak ang mga balikat ng babae, waring nawala ang lakas ng kanyang paninindigan. Ayaw mong malaman kung sino ako, bulong niya, halos hindi marinig. Mas mabuting hindi mo nalaman. Pakiusap, pagsusumamo ni Marisol, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at pag-asa. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa matinding hirap ng hindi malamang ano ang nangyari sa anak ko. Kinain na ako ng kawalan ng kasagutan. Bawat taon, bumabalik ako rito para parangalan ang kanyang alaala at kahit papaano, nagiging mas madali ang sakit. Pero sa tuwing dumarating ang araw na ito, huminto siya, pinigilan ang paghikbi habang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isa itong malupit na paulit-ulit na siklo ng pagdurusa. Kung may alam ka, nakikiusap ako, sabihin mo sa akin. Nag-alinlangan ng babae, iba't ibang emosyon ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang tahimik. Napansin ni Marisol ang kanyang pag-aalangan at nagpatuloy. Bakit ka nasa bahay ni Principal Belen kanina? Hindi mo siya maaring maging anak. Alam kong wala siyang mga anak. Napakurap ang babae at sumikip ang kanyang paghinga. Sa ilang saglit, walang sino man ang nagsalita. Para bang natigil ang oras, hinahatak sila sa isang sandali ng hindi mabigkas na mga lihim. At sa wakas, malalim siyang bumuntong hininga at mahina niyang sinabi, "Tama ka." Pinikit niya ang kanyang mga mata, parang sinusubukang tibayin ang sarili. Isa ako sa mga batang nawala, nakaligtas ako. Napalakas ang pintig ng puso ni Marisol. Ano? Halos hindi niya maiproseso ang kanyang narinig. Sino? Sino ka? Napalunok ang babae bago sumagot. Ang pangalan ko ay Lisandra Whitman. Parang alon ng pagkabigla ang bumalot kay Marisol. Ilang beses na niyang nakita ang pangalang iyon sa isang lapida, isa sa maraming alaala ng isang nakaraang hindi pa niya natutunan kung paano bitawan. Nasa klase ka ng anak ko, mahina niyang bulong, pilit na inaayos ang kanyang isipan. Alam ba ng pamilya mo na buhay ka? Umiling si Lisandra, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Hindi. Kaya lagi akong pumupunta rito tuwing hapon. Dumarating ang mga magulang ko tuwing umaga. Muling bumalik sa alaala ni Marisol ang maraming beses niyang nakita ang mga magulang ni Lisandra nagluluksa sa parehong lugar taon-taon. Bakit hindi ka bumalik sa kanila? Maingat niyang tanong. Sobrang sira na ako, sagot ni Lisandra, nanginginig ang kanyang tinig. Mahabang kwento ito. Nadurog ang puso ni Marisol para sa kanya. Hindi mo kailangang ikwento ang lahat, mahinahon niyang sabi. Pero pakiusap, lumapit ka sa pulis. Ang kwento mo ay makakatulong sa napakaraming tao. Biglang nanigas ang katawan ni Lisandra at mabilis siyang umiling. Hindi. Sinabi sa akin ni Principal Belen na lalo ko lang palalalain ang sitwasyon. Parang isang suntok sa dibdib ni Marisol ang narinig. Alam ni Belen na buhay ka at sinabi niyang manahimik ka. Hindi niya mapigilan ang pagkabigla at pagkagalit sa kanyang tinig.
Bakit niya gagawin iyon? Pinagkatiwalaan ko siya. Napuno ng luha ang mga mata ni Lisandra. Siya lang ang nakakaunawa sa sakit ko. Mahina niyang tugon. Umiling si Marisol, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Lisandra, iniisip mong ang pananahimik ay isang paraan ng proteksyon, pero ang tunay na sakit ay nasa hindi malamang katotohanan. Matagal na kaming naghihirap, 27 taon na. Pero ang kwento mo, maaari nitong baguhin ang lahat. Maaari nitong ibigay ang sagot na matagal na naming hinahanap. Muling nagtagpo ang kanilang paningin, puno ng emosyon. Sa tingin mo ba talaga? Bulong ni Lisandra, parang naghahanap ng pag-asa. Tumango si Marisol, hindi matitinag ang determinasyon sa kanyang tinig. Oo, makakatulong ka sa napakaraming pamilya. Pakiusap, Lisandra. Tahimik na tumayo si Lisandra, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Matagal siyang hindi gumalaw, parang may matinding labanan sa loob niya. Ngunit sa wakas, hinugot niya ang kanyang telepono. Sa tingin ko, tama ka, mahina niyang sinabi. Matagal ko nang iniisip ito, pero laging pinapaniwala ako ni Belen na manahimik. Akala ko may mabuting dahilan siya, pero ngayong narito ako, nakikita ko kayo. Hindi ko na kayang baliwalain ito. Huminga siya ng malalim at marahan niyang sinabi, tatawagan ko ang pulis. Habang hinihintay nila ang sagot mula sa kabilang linya, nagpatuloy ang pag-aapaw ng mga tanong sa isipan ni Marisol. Ngunit isa ang nangingibabaw sa lahat. Lisandra, pakiusap, halos pabulong niyang sinabi, alam mo ba kung ano ang nangyari sa anak ko? Alam mo ba kung nasaan si Teresa? Naglaho ang kulay sa mukha ni Lisandra. Dahan-dahan siyang tumango. Napakapit si Marisol sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y hindi siya makahinga. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, puno ng pangamba. Nasaan siya? Bago pa makasagot si Lisandra, lumapit sina Romina at Ricardo, halatang nag-aalala sa kanya. Nagbago ang pakiramdam ng paligid, parang biglang tumindi ang tensyon. Marisol, anong nangyayari? Tanong ni Romina. Pinagmasdan ang estrangherang kaharap nila. Sino siya? Malalim na huminga si Marisol bago bumaling sa kanila. Romina, Ricardo, siya si Lisandra Whitman. Isang saglit ng katahimikan ang lumipas bago niya idinugtong. Isa siya sa mga batang nasa bus noong araw na iyon. Siya ay buhay. Bahagyang bumuka ang bibig ni Lisandra, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malayong tunog ang pumuno sa hangin. Mga sirena. Napakapit si Lisandra sa kanyang sarili, halatang nagulat. Instintibong umatras siya, waring nais tumakbo. Ngunit bago pa siya makagalaw, muling nagsalita si Marisol, mahigpit ngunit puno ng pangunawa. Lisandra, tinawag niya, nakatutok ang kanyang tingin sa babae. Kung mahalaga sa iyo sina Teresa at Sally, kung gusto mong makatulong, kailangan mong sabihin ang totoo. Nanatiling nakatayo si Lisandra, pilit na nilalabanan ng takot. Ngunit nang muling lumingon sa kanila, nakita niya ang kalituhan sa mga mata ni Romina at Ricardo, ang desperasyon kay Marisol. Sa wakas, isang mahinang, nanginginig na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Sige, bulong niya, nanginginig ngunit determinado. Magsasalita ako, pero sa presinto lang. Dumating ang 2 pulis, ang kanilang presensya ay nagdala ng bagong sigla sa paligid. Lumapit sila kay Lisandra, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi mabasa. Ikaw ba ang tumawag? Tanong ng isa sa kanila. Saglit na tumahimik si Lisandra, ngunit sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Sa wakas, ang bigat ng nakaraan, ang 27 taon ng katahimikan at sakit ay malapit ng mabunyag. Ang pangalan ko ay Lisandra Diaz. Isa ako sa mga batang nawala 27 taon na ang nakalilipas. Isa akong nakaligtas, matibay niyang sinabi. Ang kanyang tinig ay lumalakas sa bawat salitang kanyang binibitawan. Para bang sa wakas, pinapalaya niya ang isang katotohanang matagal nang nakabaon sa kanyang puso.
Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal bago isa sa kanila ang tumawag sa istasyon upang kumpirmahin ang kanyang pangalan sa kanilang sistema. Habang naghihintay ng sagot, isang opisyal ang lumapit sa maliit na grupo sa sementeryo. Kailangan ninyong sumama sa amin sa presinto. Hindi natin maaaring hayaang magkaroon ng anumang abala rito. Matigas na wika nito. Dahan-dahang tumango si Lisandra, maputla ngunit determinado, at sumunod sa mga pulis patungo sa kanilang sasakyan. Si Marisol naman, bagamat hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga nangyari, ay naglakad kasabay nina Romina at Ricardo pabalik sa kanilang sasakyan. Napuno ang kanyang isipan ng mga tanong, ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang katawan. Sa loob ng sasakyan, hindi na napigilan ni Marisol ang sarili. Hindi ninyo paniniwalaan ang nangyari, sambit niya. Nanginginig pa rin ang kanyang tinig sa pagkabigla. Mabilis niyang ikinuwento ang lahat, ang pagbubunyag ni Lisandra, ang nakakagimbal na katotohanang alam ni Principal Belen, ang kanyang kaligtasan, at ang lumalabas na mas madilim na misteryo sa likod ng kanilang pagkawala. Kumunot ang noo ni Ricardo, ang kanyang ekspresyon ay lumalim sa pag-aalala. Hindi ito makatuwiran. Bakit itatago ni Principal Belen ang isang bagay na ganito? Hindi ko alam, pag-amin ni Marisol, umiling siya. Pero anuman ang nalalaman ni Lisandra, tiyak na napakalaki nito. Malaki ang maaaring ikapahamak ni Belen. Nang makarating sila sa presinto, bumalot sa kanila ang isang mabigat na katahimikan. Ang himpapawid ay puno ng hindi mabigkas na pagkaapurahan. Pagkapasok nila, agad nilang napansin si Officer Jensen, ang opisyal na ilang beses niyang tinangkang tawagan kanina. Itinaas nito ang ulo mula sa kanyang mga papel at isang pagkilala ang dumaan sa kanyang mukha. Pasensya na at hindi kita nasagot kanina, aniya bahagyang nag-aalangan. Abala ako sa isang kagyat na kaso. Mahigpit na pinisil ni Marisol ang kanyang mga kamao, nawawala na ng pasensya. Officer, kailangan mong seryosohin ito. Isa sa mga batang nawala ay buhay. Handa na siyang magsalita, madiin niyang sinabi. Nanginginig ang kanyang tinig sa emosyon. Nanigas ang ekspresyon ni Jensen habang iniisip ang kanyang mga sinabi. Kung totoo ito, muling bubuksan natin ang kaso. Seryoso niyang sagot. Tumango siya kay Lisandra. Halika, sumama ka sa akin. Tahimik na pinanood ni na Marisol, Romina at Ricardo si Lisandra habang naglalakad ito papasok sa silid ng interogasyon. Naiwan silang naghihintay, puno ng kaba. Ang kanilang pag-asa ay marupok, ngunit lumalakas. Lumipas ang ilang minuto, biglang kumilos ang buong istasyon, biglang bumaba ang boses ng mga pulis habang abala silang nakikipag-usap sa kanilang mga radyo. Isang utos ang naibigay, isang unit ang ipapadala papunta sa bahay ni Principal Belen. Nanginig ang hininga ni Marisol at nagpalitan sila ng tingin ni na Romina at Ricardo. Nangyayari na ito. Kailangang may sinabi si Lisandra sa kanila. Ilang sandali pa ang matatalim na huni ng sirena ng pulis ay pumailan lang sa hangin. Parang dumadagundong ang bigat ng sitwasyon sa kanilang dibdib, mabigat at mahirap huminga. Makalipas ang wala pang isang oras, ang kanilang pinakamasamang hinala ay nakumpirma. Sa harap ng presinto, bumalik ang mga pulis kasama si Principal Belen Fuentes na nakaposas. Nakatungo ang kanyang ulo, ang kanyang balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang pagkakasala. Habang dinadala siya ng mga opisyal, saglit siyang lumingon kina Marisol, Romina at Ricardo. Sa kanyang mga mata, may halong pagsisisi at pagsuko. Patawad, mahina niyang bulong. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong huminto. Agad siyang inihatid sa loob upang iproseso ang kanyang pag-aresto. Ang mga sumunod na oras ay parang walang katapusan. Tahimik lang na nakaupo sina Marisol, Romina at Ricardo. Pilit iniintindi ang lawak ng kanilang natuklasan. Pagkatapos, may kilos mula sa silid ng interogasyon.
Isang opisyal ang pumasok sa kwarto kung saan iniimbestigahan si Lisandra. Napalingon si Marisol, pilit na inabot ang anumang mahihinang pag-uusap. Nahuli niyang marinig ang ilang piraso ng impormasyon. Si Belen Fuentes ay umamin. Inamin niya ang lahat. Maya-maya isang opisyal ang lumabas at tinawag sina Marisol, Romina at Ricardo upang sumunod sa kanya. Mabigat ang kanilang mga hakbang papasok sa silid kung saan naroon si Lisandra. Ang kanyang mukha ay pinaghalo ng matinding pagod at bahagyang ginhawa. Umamin si Principal Fuentes, sabi ng opisyal, mabigat ang kanyang tono. Siya ang nag-organisa ng school trip at sinadya niyang ibintang kay Ginoo Pedro ang lahat. Nalaglag ang puso ni Marisol. Bakit? Halos hindi niya maituloy ang kanyang tanong. Dumilim ang ekspresyon ng opisyal. Lubog siya sa utang. Ang mga taong pinagkakautangan niya, mapanganib silang mga tao. Tinakot siya. Wala siyang ibang pagpipilian. Nabitawan ni Romina ang kanyang paghinga. Ibig sabihin, kasabwat siya sa mga dumukot. Tumango ang opisyal. Hindi kailanman nakarating ang bus sa destinasyon nito. Hinarang ito. Pinatay ang driver, hindi na nakita ang kanyang katawan. Ang mga bata, kasama ang kanilang guro, ay dinala malapit sa hangganan ng Mexico. Mula roon, ipinuslit sila. Parang naputol ang mundo ni Marisol habang nakikinig siya. Ang mga bata ay ibinenta, patuloy ng opisyal. Ang ilan sa iligal na bentahan ng mga laman loob. Ang iba, huminto ito, tila nagdadalawang isip sa sasabihin. Ang mga babae ay ipinagbili sa mga kriminal na grupo sa Mexico. Ang mga lalaki, napabuntong hininga ito. Pinadala sa ibang bansa para sa sapilitang pagtatrabaho. Natahimik ang buong silid. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol. Tiningnan niya sina Romina at Ricardo. Parehong maputla, puno ng sakit ang kanilang mga mata. Pagkatapos, sa isang napakahinang bulong, nagsalita si Lisandra. Ako lang ang nakaligtas. Parang kutsilyong tumagos sa hangin ang kanyang mga salita. 12 taon na ang nakalipas, nakatakas ako. Dugtong niya, nanginginig ang tinig. Ang lalaking bumili sa akin, ikinulong niya ako ng maraming taon. Pero isang araw, nakatakas ako. Nanginginig ang kanyang hininga. Sobrang durog na ako para bumalik. Takot akong harapin ang pamilya ko. Akala ko, mas mabuti ng ganito. Hinawakan ni Marisol ang kanyang mga kamay. Nabuhay ka. Mahina ngunit mariin niyang sinabi. Ibig sabihin may dahilan ito. Isa kang patunay sa nangyari. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Lisandra, pakiusap muling pagsusumamo ni Marisol. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Teresa? Napalunok si Lisandra. Dahan-dahan niyang binuka ang kanyang bibig. Huminto ang mundo ni Marisol, naghihintay sa sagot na maaaring magbago ng lahat. Nagmamadaling lumipat ng tingin si Lisandra kina Marisol at Ricardo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng hiya at lungkot. Kaya ako konektado kay Principal Fuentes. Amin niya, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit matatag. Tinulungan niya akong muling buuin ang aking buhay. Siya ang nagbayad ng inuupahan kong apartment. Siya ang sumagot sa aking mga gastusin. Pero kapalit niyon, kailangang manatili akong tahimik. Sinabi niya sa akin na ang pagsisiwalat ng katotohanan ay lalo lang magpapalalim sa paghihirap ng mga pamilyang naiwan. Mabilis na pumintig ang puso ni Marisol habang iniintindi ang mga sinabi ni Lisandra. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawang kontrolin at manipulahin si Lisandra sa loob ng maraming taon. Paano naman ang iba? Tanong niya, puno ng desperasyon ang kanyang tinig. May iba pa bang nakaligtas? Si Teresa? Dahan-dahang ibinaba ni Lisandra ang kanyang tingin, halos hindi marinig ang kanyang sagot. Hindi ko alam kung may iba pang nakaligtas. Maaga pa lang pinaghiwa-hiwalay na kami, pero natatandaan ko si Teresa.
Saglit siyang natigilan para bang may bigat ang bawat salitang lalabas mula sa kanyang bibig. At si Sally ay hindi nakaligtas. Namatay siya noong araw ding iyon. Binigyan siya ng kung anong gamot at nagkamali sila sa dosis. Isang mahabding hikbi ang kumawala kay Marisol kasabay ng pagkolaps ni Romina sa kanyang tabi. Ang sakit ay parang matalim na patalim na dumaan sa kanilang puso. Pinatutunayan ng isang katotohanang matagal nilang kinatatakutan. Hindi na nila kailangang magtanong pa, narito na ang sagot. Nanginginig si Lisandra, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagsisisi. "Patawarin niyo ako," mahina niyang sabi. Ang kanyang tinig ay halos bumigay. Ito ang mismong kinakatakutan ko. Tama si Principal Belen. Ngunit sa kabila ng kanyang luha, matibay ang tingin ni Marisol kay Lisandra. "Hindi, Lisandra. Nagkamali siya. Ginawa mo ang tamang bagay. Oo, masakit ito. Pero ngayon, alam na natin ang totoo. At ngayon, maaari na tayong magsimulang maghilom." Napatango ang isa sa mga opisyal na matagal nang nakikinig sa kanila. Sa bagong testimonya na ito, may matibay tayong dahilan upang muling buksan ang kaso. Lisandra, dahil sa iyo, maaaring mahanap pa natin ang iba pang nawawalang mga bata. Bumilis ang tibok ng puso ni Marisol. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Matigas ang tinig ng opisyal. Agad tayong kikilos, kasalukuyang sinusulat na ang mga kaso laban kay Belen Fuentes. Nakipag-ugnayan na rin kami sa mga autoridad sa Mexico upang simulan ang formal na investigasyon sa human trafficking network na ito. Pagkatapos bumaling siya kay Lisandra, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lumambot. Dahil sa pinagdaanan mo, hindi ka haharap sa anumang kaso sa hindi pagsisiwalat ng impormasyon. Ngunit malaki ang panganib na dala ng impormasyong ito. Iminumungkahi naming pumasok ka sa Witness Protection Program. Ngayong muli nang binuksan ang kaso, maaaring may mga taong magtangkang patahimikin ka. Namutla si Lisandra sa sinabi, ngunit marahan siyang tumango. Muling lumingon ang opisyal kina Marisol, Romina at Ricardo. "Hindi ko maisip kung gaano ito kahirap para sa inyo matapos ang napakaraming taon ng pag-asa at ngayon ay kaharap ninyo ang masakit na katotohanan." Muling pumatak ang luha ni Marisol, ngunit tumango siya ng dahan-dahan. "Ngayon, alam na namin," mahina niyang tugon, "at ang iba pang mga pamilya dapat din nilang malaman." Ipinangako ng mga opisyal na ipapaalam sa lahat ng pamilya ng mga nawawalang bata ang bagong impormasyon at ang muling pagbubukas ng kaso. Habang naghahanda silang umalis, lumabas si Lisandra mula sa silid ng interogasyon. Kitang-kita ang matinding pagkapagod sa kanyang mukha. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya, hindi na kasing bigat ng dati. Ang kanyang postura at sa kabila ng kanyang pagkahapo, may liwanag na sa kanyang paningin. Lumapit siya kay Marisol, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. "Salamat sa paniniwala sa akin, sa pagbibigay sa akin ng tapang upang gawin ito." Lumapit si Marisol at niyakap siya. "Hindi," mahina niyang sagot, "salamat sa iyo. Dahil nagsalita ka, maaari na tayong magsimulang maghilom." Habang lumabas sina Marisol, Romina at Ricardo sa presinto, iba ang pakiramdam ng gabi. Ang hangin ay mas malamig, mas kalmado. Dumilim na ang langit, ngunit sa malayo nagpakita ang ilang bituin. Tumigil si Marisol sandali, ninamnam ang lahat ng nangyari. Ang sakit ay nananatili at palaging mananatili, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa halos 3 dekada, may iba pang damdaming kasama nito. Isang bagong linaw, isang direksyon. Malamyos ang tinig ni Romina nang tanungin siya, "Ano na ngayon?" Malalim na huminga si Marisol, tumingala sa langit. "Ngayon," aniya matatag ang tinig,
Pinararangalan natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng pagsigurong makakamit nila ang hustisya. At tinutulungan natin si Lisandra na itayo ang buhay na matagal nang ninakaw sa kanya. Habang naglalakad sila pauwi, may isang bagay na nagbago sa loob ni Marisol. Ang sakit ng pagkawala ay nananatiling matalim, masakit. Ngunit ngayon may kasamang layunin. Patahimik ngunit mariin niyang ipinangako sa sarili, hindi ako titigil hanggat wala ng tanong na walang sagot. Hanggat bawat pamilya ay may hustisya, mahaba pa ang daan, masakit pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 27 taon, pakiramdam niya ay patungo na sila sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanila.